Papanoorin natin yung inexplain ni Malutikia yung ang pagtrato nila dito kay Vice President Inday Sara Duterte, itong administrasyon na ito ay sobrang mali talaga ang kanilang pagtrato sa Vice Presidente. Specifically, itong NBI, di ba? Tapos ang dami pang kaso ni VP Sara. Tapos tinawag pa nilang parang terorista itong si VP Sara. Maling-mali po 'yun. At hindi na po tayo naka-check kung ano yung nakasaad sa ating konstitusyon. Ipiniliwanag yan ni Malutikia dito. Yan ang ipapakita ko sa inyo at ire-react natin dyan. At narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At pag-uusapan natin itong isang expert when it comes to political science and at the same time eksperto rin sa konstitusyon ng bansang Pilipinas when it comes to sa mga power ng ating administrasyon, no? Basing na lang natin sa pagbabasihan na lang natin yung hierarchy ng mga government officials sa Pilipinas. Walang iba kundi si Malutikia. Papanoorin natin yung inexplain ni Malutikia yung ang pagtrato nila dito kay Vice President Inday Sara Duterte, itong administrasyon na ito ay sobrang mali talaga ang kanilang pagtrato sa Vice Presidente. Specifically, itong NBI, di ba? Tapos ang dami pang kaso ni VP Sara. Tapos tinawag pa nilang parang terorista itong si VP Sara. Maling-mali po 'yun. At hindi na po tayo naka-check kung ano yung nakasaad sa ating konstitusyon. Ipiniliwanag yan ni Malutikia dito. Yan ang ipapakita ko sa inyo at ire-react natin dyan. At nabanggit pa nga yun, yung lieg ni Vice President Inday Sara Duterte. Meron pong lihim na nangyayari sa lieg ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Hindi yan basta-basta na meron siyang inoperahan ang ating Vice President dahil mayroon siyang sakit or any disease or any wala. Di umano meron raw gustong maggurgur. Nangyari raw ito noong birthday ni VP Sara, ang kanyang lieg. Di umano kasi ito meron ng mga tao na nagsasabi na meron raw nangyari dito sa lieg ni VP Sara, pero hindi nila ma-confirm kasi mismo itong si VP Sara tiklop ang kanyang bibig patungkol dyan sa nangyari sa kanyang lieg. Hindi man siya nagko-confirm kung ano talaga ang nangyari dyan. Okay? Pero pakinggan natin ang explanation ni Malutikia dito. Okay? Okay. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin. Serious ito Alam niyo, sa totoo lang serious yan. Pero ang ini-emphasize po ni Malutikia sa kanyang kwento ay yung konstitusyon. Napapansin po ng taong bayan at sa mga eksperto na itong administrasyon ni Marcos ay wala na talagang respeto dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Especially noong nangyari po na nakulong yung Chief of Staff niya na si Zuleika Lopez, Attorney Zuleika Lopez. At may mga request si VP Sara because at that time merong emergency. Pwedeng magurgur si Zuleika Lopez sa nangyayari. So the Vice President is calling for an emergency. Ang isa sa mga mali doon is hindi kaagad nagawa yung request ni VP Sara. Meaning to say, binabaliwala lang nila. Pero nakasaad po sa ating konstitusyon na ang hierarchy, medyo ang una is yung presidente. Pagkatapos yung vice president. Bakit itong judiciary, itong mga kapulisan natin, PNP, o itong NBI, bakit parang mas
mataas pa kayo sa Vice President. Hindi naman siguro tama yan. Mas may kapangyarihan pa ang Vice President compare sa inyo. Kasi po, yung judicial system, which is i-explain yan mamaya ni Manutikia, hindi po kayo binoto ng taong bayan. Kayong PNP, Chief PNP, yan judicial, hindi kayo, nabuo lang kayo as part of the three branches of government, pero hindi po kayo binoto ng taong bayan. So meaning to say, nabuo po kayo dahil nagtatrabaho kayo. Ano nyo yan eh. Kumbaga, nag-aral kayo dyan, graduate kayo, tapos na-assign kayo dyan. Di ba? Pero, ang may mandate ng taong bayan na dapat ninyong sundin ay yung mga binoto, itong mga officials na binoto, which is na VP Sara, yung presidente. Pero yung napansin po natin, yung halos nauntog yung ulo ni VP Sara. What if nauntog yung ulo ni VP Sara? Grabe po ang panggigipit ninyo kay VP Sara. Second highest ranking official, and tinitreat ninyo na parang terorista ang aming Vice President. That's the Vice President of the Filipino people. Magagalit ang taong bayan kapag meron kayong gawing masama sa kanya. Ang galit sa kanya, ito lang namang mga government officials na mga kalyado ni Bongbong Marcos. Well, if we will try to dig deeper, mas kapangyarihan pa si Bongbong Marcos sa kanya. 'Di ba? But remember, mas malaki pa ang votes ni VP Sara kay Bongbong Marcos. Yes, si VP Sara po, nirerespeto niya ang presidente ng Pilipinas bilang mas makapangyarihan sa kanya. Okay? Pero ang second na most powerful na government official is si VP Sara. But you treat her like an ordinary person. Itong mga tuwadkom na ito, sa ginagawa nila kay, ito nalalaman ko lang ito sa research ni Malutikia eh. Ang highest na powerful yan is si Presidente Bongbong Marcos. Ang kasunod niyan, si VP Sara. Ang mga pangatlo raw ito yung pangatlo na powerful is yung mga retired presidents. Okay? Sina Arroyo, sina former President Duterte, yun ang third. Tapos, yan yung legislative, yung leader ng House at yung leader ng mga Senado. Yun ang next. So, dapat pala, sa konstitusyon natin, pagtuunan natin ng respeto itong mga retired president because they are powerful than the Senate President and the House Speaker. Kung tutuusin. Okay? Because itong mga retired president, as far as I know, binoto ito ng taong bayan. May mandato sila. Di ba? Yung mga senador at yung mga leader ng Senado, leader ng House, konti lang ang bumoto sa kanila, especially the Speaker. Ang mga taga-constituents lang sa kanila yung bumoto sa kanya. Tapos hindi pa natin alam, binili pa yung boto. Di ba? So, dito, ini-emphasize ni Malutikia na hindi po natin dapat itratar ng medyo parang in small time lang natin ang ating Vice President. Ito po yung punto dito. At alam ko, yung sa lieg ni VP Sara na may sugat dito, meron talaga itong lihim na nangyayari na hindi pa sinabi ni VP Sara. Saka na siguro sasabihin yan ni VP Sara kung meron na talagang matinding mangyayari. I think, duda ako rito sa lieg ni VP Sara. Duda ako rito na this will be her last card. Siguro, di natin alam May nag-attempt na nagurgur sa kanya at medyo na videohan siguro yan at hindi pa niya ipinalabas. The right timing siguro ang hinihintay ni VP Sara dito. Di ko lang alam Yung patungkol po sa hierarchy, presidente yung una, vice president, tapos yung mga retired presidents. Di ko lang alam kung correct me if I'm wrong. Pero di ko lang alam ang mga retired vice presidents din kung saan. Basta yun yung explanation ni Malutikia. And kinakilabutan ako doon sa explanation niya. Sabi ko, bakit ngayon sa sitwasyon ngayon ni VP Sara, parang ordinaryong government officials lang ang tingin nila kay VP Sara. Walang karespeto itong mga taong ito.
Okay? O, yan. I-play natin yung video, explained by Malotikia at magre-react po tayo dito. Okay? Guys, importante po na makinig kayo ng mabuti. Okay? Makinig kayo ng mabuti, panuuri natin itong video ni Malotikia. Pangga Mercy, hello Kuya Don Mar, good AM, mega love shoutout sa lahat. Ayan, Ma'am Jeroy, Ma'am Lichen, Kamotimoto, Ma'am Jeroy, Shea Senpai, hello po sa inyo. Okay? Moderators, audience dito, makinig po tayo dahil ito, importante po ito na malaman ninyo. Na malaman ninyo na may malaking karapatan si VP Sara na sitahin itong mga buhayang mga kongresista na ito. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo. Pasok! Ayan. For the first time ever, you can make your photos talk, sing, and Teka dance muna, with flawless hands. Yan. Magandang araw muli. Ito po si Malotikia ng Maltik. Bumabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka-kontrobersyal na nangyayari sa ating bayan. May nilabag Ito pala ang Publicus channel. bahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing Dawn press conference. No? Alauna po yan, mga alas 2 ng madaling araw. Ang tinutukoy po ni Malotikia dito, yung nagla-live tayo nung nagwala si VP Sara sa kulungan ni Attorney Zulaika Lopez. Yan ang itinutukoy niya dito. Okay? Makinig kayong mabuti. Bakit sobrang sablay itong administrasyon na ito sa ginagawa nila kay VP Sara? Patuloy. Establish lang ho natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama ng mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So, yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President, no? Isa ho yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon, ang gusto nila daw ay ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman hong hindi totoong nangyari yon dahil ang daming proof, no? Right. So, ang tanong natin ngayon, meron ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then, if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba, no, para makita ninyo. Pero in effect, ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman ho niya sinabing I will kill. Diba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit ho niya sinabi yun? Di pa paggalit ka? Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko, alam ko kaagad kung sinong tumira sa akin. Di ba sa kwentuhan? Oy, ganyan nga, pag may nangyari sa akin, alam nyo kung sino sisisihin. Hindi ba yon a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin nyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. May action? Sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ho ng malisya, yun nag-i-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan, yun nagsasabi. Sa totoo lang sablay sila dito. Itong style of explaining ni Malotikia, pwede itong gagamitin sa korte. Okay? So, yung mga argumento ng mga kalaban ni VP Sara, hindi po yan papasa kung sila po ay kasuhan nila si VP Sara. Di ba? Hindi pa rin sila papasa. Ibahin nyo ang utak ng mga Duterte. They are super advanced. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala akong ganon. So, una yon. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yun? Ang Vice Presidente, the second highest official in the land. Correct. Magaling ang explanation ni Malotikia dito. Bakit sasabihin ng administrasyong ito na yung ginawa raw ni VP Sara ay national security threat ng presidente? Mali na yun. Kasi po, ang tinitira nila ang vice president. Hindi po pwede na ang ibintang ninyo sa national security threat sa vice president. 'Di ba? Hindi po pwede. That is the second highest ranking official of the land.
So super na malabo yan. It's very pure and obvious na pinagbibintangan nyo si VP Sara dahil sa away politika. Okay? So hindi niya pwedeng ituro yan. Meron pong national security threat ang presidente dahil sa vice president. Hindi pa pwede yan. Highest ranking official at yung second highest ranking official. Di ba? Tapos ito ay kaalyado niya dati. Uniteam nga, kuno sila noon pa. Patuloy. Was the one who said that. Ang hindi pa natin nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya. Ito na yun ha. Nabanggit po ni Malutikia ang lieg, sugat ni VP Sara. What really happened? Ano ba ang nangyari sa lieg ni VP Sara? In which si VP Sara po mismo, hindi pa niya ito ni-reveal. Okay, makinig kayo kay Malutikia dyan tungkol dyan sa lieg ni VP Sara. Play. Ang hindi pa natin nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya sa lieg. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko yun, may sakit eh. At Pero I believe, may alam po itong si Malutikia. Ayaw lang niya sabihin na galing sa kanya. Okay? Kasi po, mas maganda, if yung storya na yan, if kakalap yung storya na yan, no, mas maganda kung galing po mismo ni VP Sara. Diba? Play. Alis ng thyroid, hindi naman pala ho. Pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo niyan, no? So, ang sabi ni Vice Presidente, I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman na naratibo na very malicious, pero lacking in logical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinabina na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo yung sulat ng sabpina, ha? Ang sabi dun sa sabpina, ilalagay ho natin dito sa sabpina, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head retired judge, sir. Second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganun. Correct. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office, sa tanggapan ng Vice Presidente? Kaya nga, walang respeto. Ang protocol ha, hindi na sinusunod ang nakasaad sa ating konstitusyon. Second highest ranking official si VP Sara. Tapos, itong NBI na hindi po ito binoto ng taong bayan, susulat sila sa Vice President inviting her to come to their office. Di ba? Nag-follow ba tayo sa konstitusyon dito? Hindi. Para yatang anong tawag dyan? Kalimutan ko. Yung bang kalimutan ko yung term nakalimutan ko yung term. Dapat ba tayo? Yung dadaan tayo sa tamang paraan. Hindi yung didirekta ka ba? Nakakainsulto na isang judicial na ahensya ng gobyerno, which is yung NBI, nag-uutos sa isang vice president na binoto ng 32 million, second highest ranking official. Magkalapit lang yan sa presidente. Kung makautos sila kay VP Sara, palang wala lang. Are you even respecting kung ano yung nakasaad sa konstitusyon? Are you even respecting mga taga-NBI? Ang mga kakapal ng mukha ninyo na nagpatawag kayo ng invitation para imbestigahan si Inday Sara, VP Sara, second highest yan, ranking official. Di ba? Yung gesture na yun, disrespectful na yun. Tama ako, mali? Di ba? Ang ginagalang na lang baho natin ay ang presidente. Abay, tingnan ho naman. Correct. Yan ang sabi ko, di ba? Itong judicial system, kasali na dyan si Rimulya, kasali na dyan si Marbel, kasali na dyan si Diwata, si Torre. Kayo, hindi po kayo binoto ng taong bayan. In-appoint lang kayo ng Pangulo. Okay? Ngayon, bakit uutos kayo sa isang
government official na binoto yan ng taong bayan. Yun, nakapagtataka yun. Walang respeto. Man natin, no, ang mandato ng Vice Presidente ay malaki. Huwag na natin i-compare sa Presidente, pareho sila may mandato. Bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin yan, pati ang QCPD, pinailan ng kaso, ang security na Vice President, Correct. kitang-kita naman ho sa mga videos, sino ang pulis na Ayan, no? Quezon City Police Department files assault complaint versus Sara Duterte. Ang kakapal ng mga mukha, no? Vice President yan. Kinasuhan nila ang security ni VP Sara. Itong mga security ni VP Sara, trabaho nila na protektahan ang ating Vice President. Di ba? Ang kakapal ng mukha. Sila pa ang may ganang magkaso. Sila pa ang may ganang magkaso. Sino ba kayo? Hindi ko, hindi ko nilalait o in-small time ko ang kapulisan, pero tingnan nyo ang sarili ninyo. Sino ba kayo? Mas malaki pa ang Vice President kaysa sa inyo. Tumingin naman kayo ng delikadesa. O baka kayong mga PNP at mga NBI, kayong mga leaders dyan, Marbel, sino pa dyan, baka lumalaki lang ang ulo ninyo. Kasi, merong presidente na kakampi sa inyo. Nagtatanong lang kami. Kaya ba lumalaki ang ulo ninyo kasi meron kayong kakampi? Hindi po ganyan. Ang trabaho po ninyo, ay protektahan ang taong bayan. You must be neutral. Wala po kayong kakampihan. Maybe it be the president or the vice president, the senators or the congressmen, you should be neutral. Itanim nyo yan sa inyong mga utak kung may utak kayo. Baba nung pinto na andun pa si Vice Presidente, sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong order of precedence. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho dun sa Vice Presidente, parang Presidente. Correct. Successor nga ho eh. Successor. Nung time na si Presidente Bongbong Marcos pumunta sa ibang bansa, sino ang nagsilbing presidente sa Pilipinas? Si VP Sara. Tapos gaganunin nyo? Hindi na kayo, hindi na ninyo ginalang ang sinabi ni VP Sara na this is an emergency. My chief of staff is under the state of emergency. Buhay yun ni Attorney Zulaika Lopez ang nakasalalay. And the Vice President is alarming you people. Kayo ang unang dapat takbuhan ng tulong, kayo pa yung nagbara. Kung nagurgur yun. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman